Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Mga katropa, para lagi kang updated sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at syempre na nakatunin ka sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal tuwing Sabado yan, 8 p.m. at ito ay nakasimulcast sa Ang Iyong Kawal Facebook at YouTube channel. Ayan po. And of course, sa ating mga kasundaluhan, keep up the good work. And sa team, keep up the good work po sa Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP. Maraming salamat po sa inyo. Sergeant Colleen Nicole Borgoña here, or most commonly known as Colleen Perez. Saludo po ako. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino.
sa aking mga pangarap, saan man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, Siyensya, Teknolohiya. Ito po si Terry Alpa. Yes. Okay, at syempre di na po natin di na po tayo paligoy-ligoy kasi medyo naglulo ko yung ating PLDT. Hello, PLDT. Ang bait mo talaga. Okay, pakilala na po natin ang ating partner. Ang ating pong correspondent from DOST, walang iba kundi si Lilibeth Padilla. Bati ka muna, friend. Hello, good evening sa mga katropa at ating mga kababayang OFW. Ako po si Beth Padilla, retiree na, pero tumutulong pa rin sa DOST. Kasi nandiyan pa ang aking mga kaibigang media katulad ni Terry Alpa. Good evening po sa lahat, sa ating guests. Okay. Okay, bago po tayo po yung napapakinggan at napapanood po sa inyo pong 1134 kHz DWDD ng AM radio. Doon po sa radio, boses lang po natin. Hindi tayo nakikita. Pero tayo po yung naka-live streaming po sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Hello po sa ating mga bossing dyan, mga sundalong magigiting. Saludo po kami sa inyo. At syempre po, thank you po sa ating technical side, ang ating mga kababaihan at kalalakihang sundalo na lagi nakasuporta po sa atin. Thank you po. At ang ating po mga OFW sa apat na sulok na bunto, ang Bangtay at Kasangga. Siyempre po si Founder Albert Busy ang ating founder, kaya at tayo lang muna dito. Okay, friend, pakilala mo na yung ating mga pogi na nandito ngayon sa ating screen. Sige, go ahead. Okay, good evening po sa inyo dalawa. Unahin muna natin si Ginoong Deovin Bautista. Tama ba yung Yes po. pagbigay ng pangalan? Deovin. Tama na po. Good evening po. Yes. Kakaiba. Siya isang science research specialist too ng Pamama Zone Cluster, India, S&T Office ng DOST NCR. Then, ang susunod po natin panauhin ay si Ginoong Benji Inocencio, Owner and Production Manager, Journey Wood Blank Enterprises, at isang setup adapter ng DOST NCR. Ayan, friend. Okay. Yes po, bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig, ating followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Go ahead po. Yes Good po. evening po sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng ating programa. Okay, si Sir Benji po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Binabati ko po yung mga tagapakinig natin at magkaroon po tayo ng healthy na talakayan mamaya. Yan po. Yes, friend. Umpisahan mo na at maraming nasasabi ko ano yung mga good news po nila, sir. Okay, umpisahan ko na muna kay Mr. Benji Inocencio, no? Kasi siya pala ay dating OFW friend. Nice. Ang tanong ko, Mr. Inocencio, ano po yung mga produkto nyo sa Journey Woodblock Enterprises? Gumagawa po kami, ma'am, ng mga modular cabinets. Tapos gumagawa rin po kami ng ilang pirasong furniture. Nag-training din po kami ng mga gustong maging entrepreneur po para sa modular cabinet making yan. Pero yung main po talaga is the cabinets po talaga. Yes, friend. Bilang OFW, kailan medyo bigyan na tayo ng background, ano? Kasi baka inspiration siya ng ating mga OFW ngayon. Sir, saan po kayo galing na bansa? Sa Kuwait po. Bali, ilang taon po kayo doon? Kailan po kayo nagsimula? Ano po yun? 3 years po ako doon. 2006 ako pumunta. Tapos,
Bali nag-resign po ako noong 2009 para bumalik dito at mag-start po ng business. Ayun. So, ibig sabihin, si Sir ay very successful dahil sa suporta po ng DOST. Correct po. Tama po. Yan po ang aalamin natin. So, si Sir is OFW from Kuwait, 3 years, umuwi para dito na po siya for good. Ayan po ang dapat yung pamarisan. Di lagi nandyan tayo sa ibang bansa. Okay. Ngayon, friend, tanungin mo na si Sir, ano ba yung mga nasuporta ng DOST sa kanya? O sige, go ahead. No? Kung ano yun. Siya pala na parang second term na ng setup. Yes, ma'am. So, ang tanong ko sa iyo, bakit mo naisipang mag-part 2 pa? Naging matagumpay ka ba doon sa una or meron kang mga gusto mo pang abutin para maging successful yung business mo? Actually, ma'am, kailangan ko po talaga ng pangalawang machine na nirequest ko doon sa unang setup. Ang nirequest ko po na machine, yung katulad din po nung una. Kasi naramdaman po namin talaga na naging mabilis yung production namin. Naging systematic kami. Kasi sobrang systematic po. Tapos, naging inspiration din po kami siguro dahil doon sa pagkuha namin na yun, na makahikayat din ako ng ibang mga entrepreneur na katulad ko na mag-partake din po dito sa setup. Actually, ma'am, yung iba ko pong mga estudyante na nag-aral din po dito sa akin sa Journey Woodblock, may mga setup recipient na rin po sila. Successful na rin po sila, ma'am. Nakakatuwa po. So, dahil nakita nila na madaling kausap ang DOST at napaka-supportive, even sila, nagkuha na rin po sila. Hindi lang po sa NCR, pati po sa ibang mga bahagi ng bansa natin. Okay. Sinabi mo mayroon kang estudyante. So, ibig sabihin, nag-set up ka ba ng school? Para Nag-set up po ako ng seminar. Ang itinuturo ko po doon kung paano po talaga yung din business namin. Kasi naniniwala ako na pag nag-share ako, ma'am, hindi naman yun magiging kabawasan. Para bang hindi naman nababawasan ng apoy ang kandila pag nagsindi ng isa pa. So, ngayon, marami na kaming mga nakasindi, ma'am. Nakakatuwa. Sharing is a blessing. Sabi nga. Yes, ma'am. Tapos, eto pa, meron akong, sino yung main market mo dyan sa wood, sa mga nagawa mo, mga woodworks? Saan mo dinadala? Opo, meron po kaming, actually po wala kaming marketing eh. Wala kaming marketing arm. Marami po talaga. Ano, ma'am? Pwedeng tumulong ang UST-NCR sa marketing. Sapat, ma'am, yung project namin eh. Marami po ang napapagawa. Tapos, since nagtuturo nga po ako, yung tinuturuan ko po kasi, actually, yung sila yung ina-empower ko, yung merong entrepreneurial mind din. Dahil ayoko silang mag-fail. Dahil sa pamamagitan ng pagtulong ko sa kanila na matutunan nila itong industry na to, they will also hire people. So, even indirectly na na-hire yung mga employees na to, itong mga tao na to, I feel responsible that naging part ako why these people are hired, no? Hindi ko naman kasi kaya, ma'am, na i-hire lahat eh. Kasi yung iba, ma'am, nasa Mindanao yung iba, ma'am. Nasa Kabisayaan yung iba. So, hindi ko sila ma-hire. Pero nag-set up po ako ng mga companies po sa iba-ibang bahagi ng bansa natin. Tapos, sinasabihan ko sila about sa setup. In fact, ma'am, doon sa Cabadbaran City, meron pong isang magiging setup recipient na rin na yun, hindi man po sa NCR pero under DOST pa rin. Tapos excited na sila, ma'am, magkakaroon din sila ng mga machines na meron ako. Makakapag-hire na sila ng mga tao pang mas marami. Okay. Ganun naman, no, friend, ano, parang sinishare niya yung beauty, at knowledge. At the same time, yung promotion ng DOST sa pagtulong sa mga OFW. Medyo ano lang ako, friend, no? Best. Kasi alamin ko lang, ano pa tong mga products mo na wood block, no? Ito ba wood, kasi no, owner production manager ka na, Journey Wood Block Enterprise. So ano po yung pinaka-products po ninyo?
Cabinets po talaga, ma'am. Mga cabinet. So, ano Yes, po yung ma'am. naitulong sa inyo ng DOST? Meron po bang mga high-tech na gamit? Yes, ma'am. Actually, marami po yung naniniwala na ako yung unang gumamit ng CNC machines for cabinet making. Hindi kasi siya yung common na ginagamit talaga dati. Pero nung nandun po ako sa abroad, nakita ko kasi yung potential ng machine na yon. Nakita ko rin doon na hindi yung individuality yung key for the success, kung hindi yung teamwork and yung technology. So, iniuwi ko yun from Kuwait dun sa pinanggalingan kong company. Ini-adapt ko, kaya yung business na ginagalawan ko po ngayon, ano po siya, para siyang replica nung pinanggalingan ko doon. Hindi man kami maraming tao, no? Pero napaka-systematize nung mismong methodology. Tapos natulungan po ako ng DOST kasi yung machine na pinapangarap ko doon sa Kuwait, naiuwi ko rito. Okay. Yun po yung naging key para ma-double ko yung, actually ma-quadruple ko yung production. Okay. Pero tanong lang natin siya, ano bang klaseng mga wood ang ginagamit mo? Apply sana yun. Mga? Plywood? Plywood din po, ma'am. Ay, hindi po. Mga plywood lang siya. Plywood, ma'am. Pero yung mga Yes, cabinet, ano siya? What type of cabinet? Kitchen? Lahat ba ng sa bahay ba? Yes, ma'am. Mga kitchen cabinets, closets, mga dresser cabinets, no? Mga vanity cabinets. Tapos, siyempre, gumagawa pa rin talaga kami ng mga furnishings. Gumagawa pa rin talaga kami ng, ng mga ibang products na made of wood, no? Ayun. Pero yun yung ini-specialize namin, ma'am, is cabinets po talaga. Tapos, syempre gusto ko maging sustainable po yung yung product ko. So, hindi kami gumagamit ng mga solid wood kasi syempre alam ko naman yung kalagayan. Nahihirapan pa rin tayo pagka nag-uulan. So, mas okay sa akin gumamit lang ng plywood. Oo, tsaka mas mahal yun pagka yung mga ganong wood hindi na affordable para sa ano. Okay, shout out Mr. Ernie Perez from Bulacan, watching from Bulacan. Hello po, ka Ernie. Makinig po kayo, mga OFW po ito President po ng United Filipinos Worldwide. Yan po, hello po sa inyo lahat. Okay, so friend, ano pang mga tanong mo ka sir bago tayo tumungo kay Sir Bautista? Sir, magbigay nga kayo ng magkano ang isang card. May showcase po ba kayo para makita na po yung mga products nyo, di ba? Ano po, ma'am fabricated po kami, bali, yung mga dinidesign po ng mga clients namin, usually mga architects, yun po yung pina-follow namin. So, makikita niyo po, ang mga cabinets na to, makikita niyo po sa Pinterest, no? Sa Google po, ganun. Sila yung mga sets ng mga cabinets, ma'am. Ito, meron po ako dito. Sample door, ma'am, na dinidevelop po. Ganito po yung mga doors na, ganito yung mga cabinets namin. Ito po yung wood, no? Tapos ito po yung mga gamit namin, yung dinidikit namin na PVC na edge band. It should be clean, crisp, tama yung mga dugtungan, yan. Pero plywood lang po ito. So, nagde-develop po ako ng mga way para maging mas malinis, mas maayos. Tapos yun po, itinuturo ko rin po yun sa mga seminars. Oo, kasi yung quality, mas dapat angat, di ba, kaysa dun sa quantity ng iyong mga produkto. Yes, ma'am. Meron ako isang tanong. Ano na ba? Bumalik na ba yung ROI? Oo naman, ma'am. Actually, hindi pa. Napakaganda ng terms with DOST. Kasi, papahiramin ka nila ng pera para doon sa yung funding na yan, para doon sa machine na kailangan mo. Yung machine na yan, ang susolve ng lahat ng mga problems mo doon sa production, di ba? Ngayon, binigyan kami, ma'am, ng 6 months deferred payment. So, hindi pa kami agad magbayad nang dumating, no? Bago pa nag 6 months, ma'am, ROI ka na. So, napakagandang tulong po talaga nun. Para bang sila pa yung gumawa ng paraan para makabayad ka. Diba? So,
hindi ka matatakot manghiram. Mararamdaman mo talaga na supported ka. Okay. Yeah. Yeah, friend. May connection naman silang dalawa, di ba, ni Sir Bautista. So, tanongin na naman natin si Sir kung ano. Teka, meron pa, sir. Andiyan pa lang siya, ha? Hindi po kayo pang aalis, Sir. Anastasia, marami pa po. Yeah, Okay, sir. Since ngayon Women's Month, itong March, may mga empleyado po ba kayo mga kababaihan? Marami, ma'am. Oh, ayan, okay. Marami po. So, ano na ginagawa nila doon sa woodworking? Yung bunso ko pong anak na babae, siya po yung purchaser. Tapos meron po akong isang empleyada, siya po yung sa inventory. Meron din po akong isang empleyada, siya po yung nagtatrack ng lahat ng clients namin. At yung isa naman po, siya po yung, actually siya na yung replica ko eh. Na-replica ko na yung sarili ko, no? Siya yung clone ko. Siya po yung naggagawa ng mga technical design, tsaka yung costing. Yan po. Kaya, Great. opo. Okay, salamat. Babalikan namin kayo, sir. Pumunta naman tayo, friend, kay Deyuvin. Deyuvin Bautista. Ganda ng name ni Sir, Yes po. Sir, hello po. Meeting po. Yes, friend. Yung Okay. Sir Deyuvin, iba-liwanag mo muna kasi na ko yung pamamazone. Anong ibig sabihin ng clustered pamamazone para maliwanagan na ang ating tagapakinig? Ayan, opo. Actually, si DUST-NCR po, si National Capital Region, hinati po siya sa 4 na CASTO na tinatawag. Yung po, Cluster Area Science and Technology Offices. Ito po ay may layunin na mas mailapit po sa ating mga stakeholders yung mga programa at servisyo ng DUST. So si Pamamazon po, isa po ito sa mga cluster area ng DUST-NCR. Ito po yung Pasay, Manila, Makati at Quezon City. Okay. Ayan. Okay. Ang daming naka-view sa atin ngayon watching. Mamaya na po kayo batiin. Sige po. Yes. Ano pa, friend? Small Enterprise Technology Upgrading Program. Si Sarah, no? Yung setup na sinasawag. So, tinanong muna sa kanya yung pangunahing programa ng DOST. Right? Para makatulong. Oo, yes. So, alam naman natin yung mga setup. Pero ang setup pala ay may 4 na setup 4.0. Apo. Oo, nung tayo, friend, nakasaksi tayo ng setup yung original. Setup 2, setup 3, setup 4 na pala. So, ano pagkakaiba nun? Ayun, ma'am. Actually, napapanahon yung tanong niyo kasi, di ba, kung maaalala natin na yung ating manufacturing industry ay gearing towards sa tinatawag na Industry 4.0. Yes. So, kumbaga, yung programa ay inalign din namin dito kung saan yung pinaka-interventions na or science, technology, and innovation-based interventions na ipoprovide ng DOST ay makakatulong upang i-bridge po yung gap na yun between doon sa kung ano po ba yung current o kasalukuyang pagpaproseso nila tungo po doon sa direksyon papuntang Industry 4.0 level. So, kumbaga, kung itong manufacturing facility na to or company po ay currently mano-mano sila or upon assessment ay semi-mechanized pa lang, ano kaya po yung mga sub-programs ng setup na pwedeng i-provide sa kanila ni DOST para mapa-graduate natin sila from semi-mechanization to automation para kumbaga ilalapit natin sila doon sa Industry 4.0 na level. Okay. So, kung setup 4.0, mas malaki ang ibibigay yung funding? Ganun ba yun? Actually, sa funding, same pa rin naman po siya na 2 million. Kumbaga, mas in-depth lang po yung interventions na ipoprovide. Kumbaga, meron kaming mga ilan sa mga, ito yung mga sub-programs na ng setup na i-address talaga kung ano po ba yung constraints na sa production, like
di ba, kapag sinabi natin na Industry 4.0 level, more on automation na siya, ganyan, or AI, syempre itong mga ito ay market-driven pa rin naman. So, upon assessment, ano kaya yung mga interventions nga, yung mga technology assistance, yung mga training and seminars na pwede siya na i-provide ni UST. Now, when it comes to funding po, same pa rin naman po yung funding. Ang maganda lang po talaga sa funding ng UST through the setup program po ay up to 2 million po siya na wala po siyang interest, and meron kaming pinaprovide sa na grace period. Okay, so natanong ko na to sa mga previous natin na mga guest tungkol sa setup. Paano dahil di ba hindi natin maiwasan yung mga kalamidad. Paano maibabalik ng mga naapektuhan ng mga adapters yung mga nahiram ng pondo sa inyo? Actually, kung maalala po natin yung nakaraang pandemya, so nag-provide po si UST ng tinatawag na moratorium para makatulong po sa kanila. So ito po ay, kumbaga, meron kaming pinrovide na 1 year na moratorium sa kanila na hindi mo na sila magbabayad until po na after 1 year at saka pa lang po ulit sila mag-start ulit ng repayment. Okay. Tumaas ba ang mga setup ng NCR? Sorry, medyo naging choppy lang po. Tumaas po yung numbers ng setup adapters. Oo. Opo. Tumaas ba? Opo, mas dumami actually po siya, lalo nung medyo nakabangon na po yung ating ekonomiya after ng pandemya. So makikita natin na mas, kumbaga, unti-unting bumabalik hanggang sa itong mga nakaraang taon, mas parang bumalik na siya. Ika nga doon sa kung ano ba yung before na level ng dami ng MSMEs na nag-avail. So meaning po ay nakikita natin na mas gumaganda po yung ekonomiya based po dito sa number of MSMEs na nag-avail po na setup. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Illustration, kasi parang word of mouth yung ginagawa niyong assistance sa DOS sa kanila. Kaya ang daming nag-a-avail, di ba? Yung mga prueba, mga proof, kung gaano kayo tumulong. So kahit hindi kayo mag-market yung iba niyong adapters, word of mouth ba? So siguro it's a factor, di ba? Congrats sa inyo. Okay, friend. Siguro medyo bilisan na lang natin mga tanong sa kanila. Talagang ang bilis ng oras natin. Sige, friend. In 10 minutes, anuhan mo sila. Sige. Teka, kay Sir... Siguro magpaparto tayo. Oo. Sir Benji. Yes, ma'am. Meron ba kayong mga problemang kinakaharap ngayon at nagka-parto na kayo sa setup? Paano pong problema, ma'am? In terms of production? Yes, oo. Wala, ma'am eh. Kung meron, ma'am, siguro yung space namin sumisikip kasi Wow. mabilis yung production eh. Yan, very good. Okay. Yes. Siguro, friend. Yes, friend. Siguro, friend, yung di po namin na itanong sa inyo, pwede nyo pong i-share ngayon. Sige po, unahin natin si Sir Bautista po. Sige po. Ayun nga po. So, bukod nga po sa setup, meron din kaming programa para sa mga OFW, yung Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines or iForward PH. So, technically, po siya? Same framework lang naman din po siya ng setup, kung maalala natin kung paano yung setup. So, meron kaming tawag dito, technical assistance, yung mga libreng trainings at seminars, at saka technical consultancies. On top of that po, meron din ito pong kalakip na innovation funding. So, kung sa setup po, since upgrading na po ito, na ang kumbaga pinaka-eligibility po ng isang company na mag-a-avail ng programa ay at least 3 years na po silang operational, no? Sa iForward po, pwede po ito sa mga startup na OFWs po. So for OFWs po, pwede po silang yung repatriated or matagal na pong OFW, kumbaga nakabalik na po sa ating bansa, or pwede naman pong kasalukuyan silang OFW na meron po silang representatives sa Philippines or sa ating bansa na pwedeng mag-represent sa kanila para mag-join po sa iForward PH na program. So ito po, ayun, kumbaga dito po tinutulungan silang magbuo ng businesses. So pinoprovide po namin ano pa yung mga technologies na pwede nilang i-adapt, tsaka yung kagaya po ng mga technology-based business ideation and conceptualization, and up to
makapagbuo po sila ng company, tapos provide po namin sila ng pondo, and meron po kaming mentoring, kumbaga na system para sa kanila, yung tinatawag na incubator po. Yes, nice. Palakpakan natin si Sir. Galing sa ating mga OFW. Si naman, Sir Benji naman, ano po pa yung gusto niyo pang i-share na di namin natanong ni partner Beth? Bali, okay naman po ang maging OFW. Ang reason po kaya ako bumalik, naniniwala po kasi ako na yung family yung pinaka-important talaga na unit ng society. Marami po kasing sad stories din po ang mga OFW. Alam ko po yun, galing po ako doon eh. So, in-encourage ko po talaga na sana i-take nila yung iForward Philippines. Kasi kung hindi man pinalad yung iba na bumalik at hindi naman nakapag-start ng business, yung i-take nila in consideration na matake advantage nila yung offer na yan ng DOST. Hindi ako nakatake ng iForward Philippines, pero very blessed ako na nakadalawang cycle ako sa setup at nagamit ko po yun kasi yung tulad nga po sabi ko noon na baka yung mga employer no nandun pa sa abroad no, so baka pag-uwi nila marami ang naghihintay para makapag-serve naman sila sa mga kababayan natin na nandito lang. Okay naman po mag-abroad pero mas magandang kasama po ang pamilya talaga rito. Sir Virgin, nanonood ang mga taga-DOST, yung ating mga bossing. Ano bang gusto mong mensahe para sa kanila? Well, ako parang hindi na nga ako yata dapat na mag-ask for more, no? Kasi sobra na talaga yung ibinigay din ng DOST para sa mga katulad namin, entrepreneur. Pero natutuwa po ako na nagpapatuloy sila dito. Tapos makakaasa din po sila nung nakaraan nga pong kick-off namin dito, in-invite po namin ng DOST NCR. Tapos marami po yung nagpunta, marami po yung nag-sign up kasi sinasabi namin talaga doon sa mga kapwa namin na mga cabinet makers na sa sarili ganito ng industry na andito yung DOST para tumulong sa amin. Kasi kami ma'am, yung living testimony, how the industry changed para sa amin. So, we really like na they too should take advantage. Tapos, may experience din nila yun. Yun po. May mga naging recipient na po ma'am na mga kakilala ko po sa ganitong industry din. Yes, nice. Friend, pagka-live talaga, bilis yung oras natin, ano? Sino ba? Parang kanina lang tayo Siguro, hinga na lang muna natin sila ng mensahe para sa ating mga OFW tsaka sa mga sundalo. Sige po, sir. Unahin po natin si Sir Bautista. Mensahe niyo po. Siguro magparto tayo. Sige po, sir. Doon po sa ating mga OFW na nagnanais po na magtayo po na kanilang business and mapalago po ito through science and technology po. So huwag po kayo magkatubiling lumapit po kay DOST para matulungan po namin kayo. Ayun. Sa ating po mga sundalo, nakikinig po sila. Ayun po. Para po sa ating mga kasundaluhan, kung meron po kayo ngayon, kung meron po kayo mga businesses, actually hindi naman po ito si DOST tungkol sa mga businesses. No? Kung meron po kayo mga pangangailangan na in terms of science and technology po na makakatulong si DOST, huwag po kayo mahihiyang lumapit sa amin sa DOST. Yes. Ayan, friend. Ayan, mukhang si friend Lebitin. Sige, friend, magpapato tayo. Maano tong sume, no? Patent dito kasi magpatuloy na tayo dito. Sige, friend, magpaalam ka na. magpapaalam na. Oo. Salamat sa maging parte ng programa ni Terry Alpa. Huwag kalilimutan. One DOST for you. Pa-picture tayo ng One DOST. Yan, ayan, dali. Ano tayo? Okay? Ayan. Sige, friend, picture tayo, ha? Ganun po kayo, sir. Yan. Yan. Okay, ayun po. Pambira ka talaga, sumo. Nagmamadali ka
Okay, maraming salamat po sirs. Magparto po tayo kasi makulit tong Zoom eh. Okay, pansamantala na po kayo magpapaalam. Maraming salamat, friend Beth. Ayan. Salamat Thank you. din po. At dahil po sa ating Beth, talagang alam natin na nangyayari sa ating DOST at saka yung mga tulong po nila sa ating mga OFW, mga sundalo at sa lahat na po. Okay, maraming salamat po at maraming salamat Zoom sa pagmamadali mo. At pansamantala na po kami magpapaalam. Sige friend, may sasabihin ka pa, go ahead. Papalakpakan kita. Okay, well, basta bite magparto tayo. Parang super 6 ang informasyon natin ngayon, di ba? Magagaling na. Oo, at least nakapagpaalam na tayo. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga at syempre, Siyensya, Teknolohiya. Ayan po, thank you po sir ng mga pogi at ang ating hindi kumukupas na Miss Beth Padilla. Okay, say thank you so much. Malakpakan po natin muli at tayo po ay para masaya. Thank you sir. Salamat din po. Thank you po. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.